Okay, good evening. So, overview ta sa test kit na ginamit namin dito. So, sa functional test kit na gagamitin nyo, itong dalawa lang talaga ang kailangan nyo. Sa functional ha, pag functional kasi, ibig sabihin, tapos ka na sa pre-commissioning. Yung pre-commissioning kasi sa mga panel boards, yung tinesting natin yung mga component, no? Base sa standard na kailangan natin or specification sa project. Kasi ang nangyari, sa project kasi iba-iba tayo ng specification. So, merong nag-adapt ng British Standard lang, merong nag-adapt ng American Standard, merong nag-adapt ng both, yung American saka British Standard. So, bakit kailangan natin itong i-comply? Dahil yung specification natin sa project, yun ang basihan natin sa paggawa ng MS or method statement or testing procedure. Kailangan comply ka doon sa project specification. Yun ang una mong gagawin kung nasa commissioning phase ka na. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-commissioning kung wala kang clearance galing sa construction. Meron kang i-develop na parang certificate o clearance na talagang handed over na yan para sa commissioning phase o sa testing. So, ang gagamitin mong testing sa functional, ito lang dalawa. Kung mayroong mga solar setup, meron ka ring look SM, SMP, SMFT at saka Flow 1664 FC. Itong dalawa, kumbati na. Kasi mismo itong Flow, meron ditong earth resistance test yan, no? RE. So meron dito. Kaya yung earth testing meron na rin. So wala ka ng problema dyan. So ngayon, ang kagandahan nitong tester, halimbawa kanina nag-testing kami ng PV. So ito yung PV na multifunction PV analyzer. So ang presyo nito nasa 13,000 Qatar Riyal, Saudi Riyal. So sa atin alos mga ilagay na lang natin siguro ang 13 nasa halos 180 na to eh. 180, 170,000. Ay, ilagay mo lang 200,000 na to. So halos pareho lang sila ng presyo. So itong test kit na to. So tingnan mo yung mga testing requirement, mga testing na kaya niya. Ang dami. Kaya ito yung kagandahan sa ano. So kung titingnan mo, maraming mga yung magkuha ka rin ng earthing. So kukunin mo yung earthing. Pero ngayon, meron kami available na earthing. So bakit ba kailangan natin na mababa yung network earth resistance? Ito kasing network earth resistant, equivalent kasi ito sa impedance external. So yung lahat ng resistance mo sa soils, lahat sa lalabas ng building, yung lahat ng network mo, iti-test mo yan gamit ang 3-point method. Okay? So ang 3-point method, itesting mo doon sa nearest soil niya, magkailan yung resistance sa buong network base doon sa 3-point method. Wag mo nang tanggalin yung connection sa rod kasi hindi naman rod testing to eh. Pag rod testing lang, mataas talaga ang reading niyan. Halimbawa, single lang, abot ka ng 200 plus dyan. Abot ka pa ng 300, mataas. Saan nga, lalo na dito sa disyerto, abot ng 300, 500 yan. Pero kung triangular na siya, tapos diligan mo pa ng tubig, abot na lang yan ng 100 plus. Kung triangular na siya. So hindi talaga kaya kunin yung sinasabi na 5 ohms. Pero kung i-interconnect mo na lang lahat yung mga rod, ang perimeter rod, paikot sa building kasi meron tayong lightning arrestor na down conductor nakakonect din. So, lahat niyan, malikom yung mga earthing connected niyan lahat. Ito yung ma-reading natin, 0.34. So, sa earthing resistance natin sa makuha, depende yan sa earthing system na gamit. Meron tayong TNC, TNS, DASI,
meron siyang TT, meron tayong IT. Marami tayong earthing system, no? Tapos iba-iba yung earthing resistance requirement niya. Bakit? Dahil iba yung earth fault loop impedance requirement niya. So, makita mo yan pag nagkakandak kayo ng earth fault loop impedance gamit ito. So, pakita ko sa iyo yung earth fault loop impedance. Ito, 225 ito kaya. Ayan, medyo mataas. Ito, nasa termination box siya. So, ang reading nito, abot to ng 40. Kasi, halimbawa, kahit 125 yung breaker niya, tapos naka-branch siya ng 40, ang i-consider mo ngayon is to the lowest rating. So, 40. So, ang 40 natin, ang requirement natin sa 40 is 0.6. 0.6 ohms ang loop impedance, yung resistance niya. Pero yung KE niya, yung PEFC, ano ba yung PEFC? Prospective earth fault current niya is 1.3 KE. Tingnan mo kung gaano kalaki yung current na dumaan doon sa kable, na 40 amps lang. Oh. Na kompleto na nga siya, meron na siyang phase rotation. Okay, meron na siya. Yan, loop impedance 1.3 KE. Kompleto na yan. Kaya maganda tong tester na to. Kaso nga may kamahalan lang. So, itong ginamit namin ng PB, actually unang gamit ko lang to kasi nagtaka nga ako, gumamit sila ng 13,026 yung 1664 FC, tapos 13,006 yung Fluke SMF. So, SMFT. Medyo mahal to. Pero ang kagandahan nito, hindi ka na pwedeng magbaklas sa solar connection mo dun sa PBRA. Hindi mo na kailangan tanggalin. Kasi ito nga ang analyzer nga siya, solar analyzer. Meron siyang output hanggang 1,000 ha. Ibig sabihin ng 1,000, ang PBRA mo umabot na ng mga 25 ka-series na, tag 500. Dito 605 watts ang niya, yung power. I-series nila ng 20 or 18. Aabot siya ng 700 to almost 800 volts DC ha. Tapos ang capability niya, kaya niyang itis kahit 1000 volt DC. Matindi talaga tong tester na to. Kaya niyang mag-test. Tapos ang ma-reading niya, ito yung magiging reading niya. Pakita ko. Yan o, pakita natin. Tingnan mo lang. O, di ba? Open voltage niya, 773 volts. O, tingnan mo. Tapos ISC, meaning short circuit, 6.9 KE. Alam mo, ang short circuit niyang kayang mabasa hanggang 20 amps. Napakatindi. Saan ka pa? Itong clock na to. Pwede kang mag-insulation resistance ha, ng kahit may 773 volts DC. 176. So, 100 ang passing namin sa insulation resistance. So, pasok siya. Kahit gamitan natin ng NITA standard.